Samantala, patuloy na minomonitor ng mga lokal na opisyal sa Davao Region ang epekto ng low pressure area. Kaugnay ito sa patuloy din ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Ang detalye mula kay Joey Dalumpines ng PIA Davao Region. Patuloy ngayon ang ginagawang monitoring ng Office of Civil Defense 11 sa epekto ng low pressure area na tumama sa Davao Region. Sinabi ni Antonio Cloma Jr., Operations Officer ng OCD-11, na sa mga nasalantang lugar ngayon si Lorito Rirao, Regional Director ng OCD-11 at Chair ng Regional Risk Reduction and Management Council upang tuwirang makita ang epekto ng masamang panahon sa reyon sa pagkikipag-ugnay nito sa mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Councils sa mga apektadong bayan at probinsya. Sa pinakahuling pagtaya ng OCD-11, batay sa reports ng mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Councils, nasa 13 katao ang nasawi, 5 ang nawawala, 34 katao ang nasaktan at mahigit 26,000 mga pamilya ang apektado ng 3 araw na walang tigil na pagulan na nag-flash flood at landslides. Sinabi ni Cloma, karamihan sa mga nasawi ay nasa malalayong lugar na di naaabot ng panawagang preemptive evacuation. Lumoboan niya sa 25,634 families ang mga apektadong pamilya dahil sa preventive evacuation na ipinatupad ng mga lokal na pamahalaan. So as far as low pressure areas affected, we have 3 provinces. One is Davao Oriental, the other one is Compostela Valley Province, and the last is Davao del Norte. So these are the provinces being affected by the low pressure area. Wherein may baha at saka yung tinatawag natin na landslide. Kinilala ni Cloma ang mga nasawi sa landslide sa Davao Oriental na sina Misael Cabales, Ramil Ligaspi, Nino Madindin, Alfredo Moses at Roy Baron ng Barangay Bangol at Boy Arenas ng Tarragona. Nasawi rin anya ang isang alias Pedro ng Barangay Marayag, Lupon, Davao Oriental dahil sa pagkalunod. And as far as casualties, despite of the fact na pag-umpisa pa lang na advisory ng PAG-ASA dito sa Operation Center sa Office of Civil Defense and the Operation Center sa RDRMC, we keep on advising people na yun, preemptive evacuations. But nakita namin dito na talking about casualties, doon talaga sa mga liblib na lugar. Sinabi ni Cloma, nasawi rin sina Jenvin Gonzales, 6 na taong gulang ng Mount Diwata, Moncayo, Compostela Valley at alias Aquino, 4 years old ng Barangay Bagbag, Moncayo, Compostela Valley dahil sa landslide. Anya, 4 na di pa nakikilalang mga biktima ang nasawi sa flash flood sa Barangay Bango, Compostela Valley at Barangay Andap, Nubataan. Patuloy ding hinahanap ang mga nawawala, 4 sa Mount Diwata, Moncayo at 1 pa sa Barangay Marayag, Lupon, Davao Oriental. Sinabi ni Cloma, umabot sa 110 mga bahay ang nasira ng flash flood sa Davao Oriental at 7 naman sa Compostela Valley. Dahil sa pag-apaw ng Libuganon River sa Asuncion, Davao del Norte, hindi madadaanan ang mga barangay roads ng Sagayan, Kanatan, Poblacion 7 at 9 at ang Barangay Koswagan at maging ang Pagsabangan Bridge. Naudlutan niya ang daloy ng trapiko sa Barangay Pandapan, Tagum City dahil rin sa landslide. Anya, sa Compostela Valley, isang Bailey Bridge at isang hanghang ang tinangay ng flash flood sa Barangay Dipo, Barangay Ulip, Moncayo at Montevista. Isa pang tulay at 9 na barangay roads ang hindi rin madadaanan sa probinsya dahil sa flash flood. Sa Davao Oriental, sinabi ni Cloma na 9 na mga tulay at 7 mga daan ang hindi madaanan dahil rin sa flash flood. One in Moncayo, Nabunturan, Mako, yun ang mga areas na Montevista. Meron tayong mga, actually, konti lang mga damages ng mga infrastructures natin. Particularly yung mga tinatawag na Bailey Bridge, yun ang nasisira because of the flooding. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joey Dalumpines ng Philippine Information Agency Davao Region, nag-uulat.